Okay. So, ito yung second part ng lesson 3 kasi nung nakaraan, ang diniscuss natin or mayroon akong video presentation na ni-record ko at yun yung diniscuss ko kung naaalala nyo is yung process creation and process termination. Ayan. So, diniscuss natin yan dun sa video natin, yung first part. So, ngayon, ang didiscuss naman natin will be yung second part natin, which is ito yung tinatawag nating process scheduler. Ayan. So, ano ba si process scheduler? Ayan. Si process scheduler, pwedeng pa-mute po. Ayan. Si process scheduler po, siya yung nag-i-schedule ng lahat ng mga process or instructions na pumapasok sa CPU natin. Ayan. So, paano ba hinahandle ni processor yon? Ayan. Siyempre, hinahandle ni processor yon sa pamamagitan ng mga schedulers. Ayan. Parang ito yung trabaho nila. Sila yung naghahati-had, yung nagsiset ng schedule kung kailan papasok ang isang process kay processor, kung kailan siya lalabas, or kung mag-aantay pa siya ng resource. Ayan. So ngayon, sabi dito, processes move from one state to another. So 'di ba sabi nga, is an active entity. It is not a passive entity, 'di ba? Nung diniscuss natin. Kasi si process ay nag-change states. So, yung nag-change states, 'di ba mayroon tayong 5 process states. Ngayon na po. Oh, buti bumangon ka. Sige. Okay. Ulit natin ha. Nawala ako. Si nanay, ginigising ka pa nak eh. Gising ka na eh. Okay. So si process po, di ba naalala nyo, may 5 process states. Meron tayong new, ready, running, waiting, and then halted or terminated. So lahat ng states na yon ay pinagdadaanan ng process. So, paano pumapasok sa scheduler? Ayan. Processes move from one state to another with the help of process schedulers. There are 3 types of process scheduler, namely, so there are 3 types daw. Mayroon tayong tinatawag na long-term, yan, long-term. Meron tayong tinatawag na short-term, and meron tayong tinatawag na medium-term scheduler. Ayan. So, yung tatlo na yan, meron siyang meron siyang specific na ginagawa schedule doon sa mga process na pumapasok. Now, discuss muna natin what is a long-term scheduler. Ayan. Sabi, when we say long-term scheduler, it is also called as job scheduler. From the word itself, tandaan nyo, pag sinabing job scheduler, ibig sabihin nun, ito ay trabaho ng long-term scheduler. Ano yon? Simply, job, schedule. Ayan. So, pag long-term scheduler daw, siya yung nag-i-schedule ng jobs na papasok kay processor. So, for example, kung kayo lahat ay nakapila, the work of long-term scheduler is to schedule whose job will come first. Ayan. Dali lang, admit ko pa yung iba. Pasabi pag pag medyo mabilis si ma'am. Okay? Nakikita nyo ba kung ni-recording? Na-click ko naman yung record eh. Okay. Recording naman. Okay. So the work of the long-term scheduler is to schedule whose job will comes first. Yan. So halimbawa, kung kayo ay nakapila, kung ako ay isang long-term scheduler, ako mag-i-schedule kung kailan kayo papasok kay processor. Ayan. Long-term scheduler determines which programs are admitted to the system for processing. It selects processes from the queue and loads them into memory for execution. Process loads into the memory for CPU scheduling. Yan. So technically, sabi, the work of long-term scheduler is to schedule
which of those processes na nakapila sa ready queue ang kanyang papapasukin at bibigyan ng memory allocation. Ayan. Bakit kailangan ng memory allocation? Kasi isa yon sa kailangang resource para makapasok ka kay processor. Now, the primary objective of the job scheduler is to provide a balanced mix of jobs. Ayan, such as I/O bound and processor bound. It also controls the degree of multiprogramming. If the degree of multiprogramming is stable, then the average rate of process creation must be equal to the average departure rate of processes leaving the system. On some systems, the long-term scheduler may not be available or minimal. Time-sharing operating system have no long-term scheduler. When a process changes the state from new to ready, then there is use of long-term scheduler. Ayan. So, pag gumamit daw tayo ng time-sharing operating system, hindi na gumagamit ng long-term scheduler. Why? Kasi nga time-sharing, pag sinabi mong time-sharing, kapag binigyan ka ni processor ng time, paghahati-hatian nyo ng lahat ng processes na nakapila. So, the main point lang dito is, the work of long-term scheduler is to schedule a job. Yun lang po. Yan, yun yung tandaan nyo. Now, what is the work of short-term? Ayan, kung kanina long-term, pipiliin ka niya sa mga nakapila kung sino yung unang papasok kay processor. Pag sinabi mo naman daw short-term, it is also called as CPU scheduler. Ayan. Kung ang another term kay long-term ay job scheduler, the AKA name of short-term scheduler is CPU scheduler. Ano naman yon? Ayan. Parang ang dali lang naman intindihin. CPU scheduler. Ayan. Kung si long-term may napili ng job na unang papasok, the work of short-term scheduler is to schedule the CPU. Ayan. Kung kailan niya kukunan yung job na napili ni long-term. Ayan. Its main objective is to increase system performance in accordance with the chosen set of criteria. Lang ha, admit ko yung iba. Wait. Naka-mute po nung mga mic nyo. Masakit siya sa ating tenga. Admit lang. Vinyesa, Marilao. Okay, back to our topic. Ayan. Its main objective is to increase system performance in accordance with the chosen set of criteria. It is the change of ready state to running state of the process. CPU scheduler selects a process among the processes that are ready to execute and allocates CPU to one of them. Ayan. So the work of short-term scheduler is to allocate the CPU to the chosen job that the long-term job do. Ayan. So imagine ha, kung nakapila kayo at ako ang long-term scheduler, ini-schedule ko na kung sino yung job na unang papasok. Bibigyan na siya ng memory allocation. Now, pag okay na yon, papasok naman si short-term scheduler. Anong gagawin niya? Which is, siya naman yung mag-allocate ng CPU dun sa process na inassign ni long-term. Ayan. So, bibigyan kanya ng CPU. Ayan. Kaya nga sinabing CPU scheduler kasi si short-term scheduler is siya yung nag-i-schedule ng CPU schedule kung saan paano papasok yung process kay CPU. Ini-schedule yon. Ayan. Yun yung work ni short term. Now, CPU scheduler selects a process among the processes that are ready to execute and allocates CPU to one of them. Ayan. Short-term schedulers are also known as dispatchers. Ayan. Paano ba nasabi natin na dispatcher siya? What is the work of a dispatcher? Sige nga. Anyone? What is the work of dispatcher? Usually nakikita nyo sa mga bus. Tama ba?
Doon sa mga bus line. Ayan. Ano ba yung work ng dispatcher? Ha? Wala. Wala nakakaalam. So, the work of dispatcher is siya yung magsiset kung saan ka ilalagay. Ayan. So, dinidispatch ka niya sa right area. So, the work of short-term scheduler is to dispatch the processes to a CPU that is ready. Short-term schedulers are also known as dispatchers. It makes the decision of which process to execute next. Ayan. Siya kasi yung mayroong decision making wherein siya yung magde-decide kung sino yung process na bibigyan niya ng CPU. Ayan. Short-term schedulers are faster than long-term scheduler. Yes. Bakit? Kaya nga sinabing short kasi parang magde-decide lang siya kapag nakita niya na yung process. Unlike kapag kay long-term scheduler, si long-term scheduler, check niya lahat ng process na nakapila. At doon lang siya mamimili kung sino yung unang process na bibigyan niya ng memory allocation. Now, medium-term scheduler. Ayan. Sa medium-term scheduler, it is a part of swapping. Ayan. Kung naaalala nyo nung nakaraan, meron tayo sa 5 process states na waiting state. Ma'am, para saan si waiting state? For example, if a process has memory allocation, then nakapasok na siya sa CPU, pinaprocess na siya, and nagkaroon ng input-output na resource na kailangan nung process na yon, hindi yun available nung time na pinaprocess siya ni processor, ilalabas siya ni processor. At doon siya mapupunta sa waiting state. At doon papasok si medium-term scheduler. So the only work of medium-term scheduler is kapag ang process ay napunta sa waiting state. Ayan. And it is also called swapping. Ayan. It removes the processes from the memory. It reduces the degree of multiprogramming. The medium-term scheduler is in charge of handling the swapped out process. So, siya yung mag-handle nung mga process na napunta into waiting state. Ayan. A running process may become suspended. Ayan. If it makes an I/O request. Ayun. Based on our example, kapag ang isang process na running into CPU, magsususpend lang siya kapag mayroong I/O request na kailangan yung process na yon. Now, kapag hindi yun available nung time na pinaprocess siya ni processor, the work of medium term is to swap out that process and make that process into the state of waiting state. Ayan. In this condition, to remove the process from memory and make space for another processes. Ayan. The suspended process is moved to the secondary storage. This process is called swapping. And the process is said to be swapped out or rolled out. Swapping may be necessary to improve the process mix. Ayan. Bakit kailangang mag-swap? Kasi kung hindi naman available yung I/O na kailangan ng process na yon, pwede siya sa waiting state. And then after nun, kapag available na yung I/O request, tsaka lang ulit siya papasok kay processor. Bakit? Kasi para naman dun sa ibang mga job na nakapila, ma-process na sila, ma-execute na sila. Para saan? Bakit kailangan gawin yun? Para ma-minimize yung parang long job queue. Para ma-minimize yung mahabang pila ng jobs. 'Di ba? Kasi ikaw, kung halimbawa meron kang, paano ba natin isa-set as example yung degree ng multi-programming na halimbawa, kapag hindi available, set aside mo muna. Gawa ka muna ng iba. Ayan. Kapag available na, di balikan mo ulit and then gawin mo na siya. And at least, meron kang natapos before dun sa work na dapat, yun lang yung inuna mo. Hindi ka kasi kasi parang hindi mo inintay na
magkaroon, parang ang tawag doon is, hindi ka, paano natin i-explain yun, yung parang hindi ka nag-wait na magkaroon ng IO request na yon. Gumawa ka ng iba, natapos mo yon, and then pagkabalik mo dun sa process na yon, mayroon na siyang IO, and then the next, nagawa mo na rin siya. Wala ka na kasing iniintay ng ibang resource eh. So actually, mas madami kang nagawa. 'Di ba? Imbes na isa lang yung output mo, naging dalawa. Ayan. So yun yung work ni schedulers. So sa long-term scheduler, it scheduled the job. Sa short-term scheduler, it scheduled the CPU. And then sa medium-term scheduler, siya yung may handle ng swapping part. Ayan. Questions, clarifications. Wala po. Sana gising kayo ha. Okay. Next. Now, in this table, we compare different schedulers. Ayan. So, dito, meron tayong comparison ng long-term, short-term, and medium-term. So, sa long-term, it is a job scheduler. Sa short-term, it is a CPU scheduler. And then sa medium-term, it is a process swapping scheduler. Ayan. Long-term scheduler, speed is lesser than short-term scheduler. Speed is fastest among other two. Ayan. And sa medium term, speed is in between both short and long-term scheduler. Now, long-term scheduler, it controls the degree of multiprogramming. Sa short-term naman, it provides lesser control over degree of multiprogramming. And then sa medium term, it reduces the degree of multiprogramming. Number 4. It is almost absent or minimal in time-sharing system. Ito yung tinutukoy doon is yung long-term ha. Wait lang, admit pa ako. May pumapasok pa. Okay. Now, sa short term, it is also minimal in time-sharing system. And then sa medium term, it is a part of time-sharing system. Ayan. Now, the last one is it selects processes from pool of loads and loads them into memory for execution. So the work of long term is to select processes na nakapila and then iloload niya into memory. Sa CPU scheduler or sa short term, it selects those processes which are ready to execute. So siya naman yung magse-select ng mga process na may memory allocation na para makapasok kay CPU. Now, in medium term, it can reintroduce the process into memory and execution can be continued. Ayan. Siya naman yung part nung swapping out and swapping in of the process. Ayan. So, yun yung work ng schedulers. Ayan. So, imagine, kapag meron kayong instructions kay computer, nagtatrabaho si schedulers. Ayan. Sa mabilis na paraan nga lang. Ayan. Now, meron tayong tinatawag na process scheduling concepts. Ano yon? So, dito, meron na tayo, magkakaroon na tayo ng overview ng process scheduling. So, when we say process scheduling concepts, processes in the computer system can be considered as either preemptive or non-preemptive. Ayan. So, nahati daw yung processes sa computer system natin ng preemptive and non-preemptive. Ayan. I-discuss lang natin what is preemptive and non-preemptive. When we say preempt, from the word itself, preempt. Ayan. Pag sinabi mong preempt, ibig sabihin kapag daw ang process pumasok kay processor. Ayan. Pag pumasok siya kay processor, pwede mo pa siyang ma-preempt. Na pwede mo siyang ipa-stop, pwede mo pa siyang ipa-waiting state. Ayan. Kapag sinabi mo namang non-preemptive scheduling, ito yung tinatawag natin na kapag ang process pumasok kay processor, walang nang makakapigil pang ibang resource kung saan magwi-waiting siya. No.
Kapag ang process, the non-preemptive, ay pumasok kay processor, ang next state na pupuntahan niya is the halted terminated state. Okay? So technically, pag preemptive scheduling yan, ang process mo ay papasok sa process sa running state, sa waiting state, and sa halted state. Okay? Pagdadaanan nila yon. Kapag non-preemptive naman, ang process mo ay papasok kay running state and then kay halted state na. Okay? So yun yung difference niya. Now, a non-preemptive process is a process which does not relinquish the CPU until its last CPU burst is exhausted. Ayan. The preemptive algorithm naman, on the other hand, is capable of being interrupted by another process. Ayan. So pag sinabi mong preemptive, capable siyang ma-preempt or ma-stop or ma-interrupt ng ibang process while nasa loob siya ng processor. Now, in an preemptive algorithm, a process can be divided into several execution sessions in the CPU. Ayan. Kapag nasa preemptive algorithm ka, medyo kasi mahirap yung scheduling na to eh. Bakit? Kasi darating ang point na kapag ang process pumasok kay processor, ilalabas natin siya, and then ipapasok na naman natin siya, ilalabas na naman natin siya, kasi computation yan eh. Iko-compute natin anong oras siya na-execute, ilang oras siya tumagal kay processor, and then anong oras siya lumabas at pumasok kay processor. So, ganun, iikot yung preemptive scheduling eh. Okay. Wait lang po ah. Okay, sorry. Nagising ang aking BB. Okay. So, nasa na tayo? Sa preemptive and non-preemptive. Madaling computein ang mga non-preemptive. Bakit? Kasi makikita mo na pag pumasok siya, ang next na computation niya is anong oras siya lumabas. Unlike kapag preemptive siya, kukomputein mo yung pagpasok niya, yung lumabas siya, pumasok uli siya, lumabas uli siya. So, ganon. Ayan. Paano pag ang process mo madami? Halimbawa, you are given 10 process. And then yung 10 process na yun, nagta-time sharing. When we say time sharing, pumapasok, lumalabas. Halimbawa, binibigyan sila ng oras ng time ni CPU, 2 milliseconds. So, imagine, kapag ang 10 process na yun, pasok, labas kay CPU ng 2 milliseconds, halimbawa 2 milliseconds at 10 yan, ilang beses sila maglalabas-masok kay processor. So, ganun ka hirap yung preemptive. Pero, kaya nun nyo naman siya pag naturo natin yung computation part. Feeling ko kaya nyo naman siya. Now, process scheduling criteria. May tinatawag tayong criteria. Ano yon? Para daw mas ma-determine natin kung ano yung magandang scheduling na ginamit ni CPU. Ayan, may criteria tayo na sinusunod. Now, there are several different criteria to consider when selecting the best scheduling algorithm for a particular situation and environment, including 1. Meron tayong tinatawag na CPU utilization. Ano yon, ma'am? Ayan. When we say CPU utilization, ideally, the CPU would be busy 100% of the time. So as to waste 0 CPU cycles on a real system, CPU usage should range from 40%
lightly loaded, and 90% heavily loaded. Na, yung sabi dito is ganito. Dapat daw, ma-utilize mo si CPU 100%. So technically, pag kinumpute na, pag halimbawa, ang computation natin sa CPU utilization is 100%, ibig sabihin nun, 100% na nagtrabaho si CPU. Hindi siya nagkaroon ng idle time. For example, kapag na-compute mo is 95% ng CPU utilization, ibig sabihin nun, mayroong 5% na nagpahinga si CPU. Okay? Clear po ba yon? Okay. Sige. Feeling ko sumagot kayo eh. Okay. Next. So, pag halimbawa, kino-compute na natin yung 6. And then nakita nyo sa CPU utilization na 100%. Ayan. So, ibig sabihin nun, yung scheduling na yon is maganda. Bakit? Kasi 100% na utilize niya yung CPU. Now, kapag nakita mong mababa yung utilization niya, for example, 80%, so 20% nagkaroon siya ng idle time. When we say idle time, nagpahinga si CPU. Wala siyang pre-process. Wala siyang ginawa. Ayan. Next. Para masabi mong maganda yung scheduling na ginamit ni processor, ni operating system pala, kailangan daw meron kang mataas na throughput. Throughput. Ayan. Kita nyo? Throughput. Ayan, highlight ko. When we say throughput, number of processes completed per unit time may range from 10 seconds to 1 hour depending on the specific processes. Okay. When we say throughput, ito yung total number of processes na na-process ni processor. Ayan ha. So for example, kung ang nakapilang process ay 20 at lahat yon ay na-process ni processor, na-execute niya lahat yon, ilan ang throughput niya? 20. Kasi nga, si throughput po, it is the total number of the processes that are completed per unit time. Ayan. Now, kapag sa scheduling mo, hindi natapos ni processor lahat ng nakapila sa process niya. For example, you do have 20 processes na nakapila. 18 lang yung natapos ni processor. So that number of throughput na meron na the number of throughput na nakompleto ni processor is 18 lang. So kung i-compare mo siya sa ibang scheduling, 20 yung ibang throughput and then yung isa ay 18. So sa tingin mo, sino yung mas magandang scheduling? Siyempre, yung mas madaming nagawa. Parang ano lang din yan eh, pwede natin siyang ihalin tulad sa isang pakyawan na employee at sa isang parang per day na employee. Ayan. Wait lang ha, may nagko-call lang.
Hello. Sorry po. Yan. So, tapos na tayo sa throughput. Nak? Opo. Okay, sorry ha. Okay, next. May nasa waiting room daw po. May waiting room. Wala, inaccept ko na siya. 41 na tayo. Okay? So, next natin. Para daw masabing maganda yung scheduling na ginamit natin, dapat daw mas mataas yung turnaround time. Ayan. When we say turnaround time, time required for a particular process to complete from submission time to completion. Ayan. So, ang tinutukoy dito, pag sinabi mong turnaround time, ito yung oras kung saan pumasok si process, anong oras siya pumasok kay processor, at anong oras siya lumabas. So, kinocompute natin yan. Yung formula niyan is TT kasi turnaround time eh. We do call it as TT. Ayan. Now, kapag lahat ng processes mayroong turnaround time. Kasi check natin eh. Kung mas mababa yung turnaround time niya, ayan, kung mas mababa yung turnaround time niya, ibig sabihin, madali siyang na-process ni processor. For example, ganito. Si process 1, mayroon siyang turnaround time na 15 milliseconds. Si process B ay mayroong turnaround time na 10 milliseconds. So, from that number, sa tingin nyo, ano yung mas mabilis na na-process ni processor? Si process A o si process B? Ay, sige, may sumagot. Process B. Bakit? Kasi yung oras na pumasok siya kay processor hanggang sa oras siya lumabas is nag-contain lang siya ng ilang milliseconds? 10 milliseconds. Unlike kay process A, na pagpasok niya kay processor at hanggang anong oras siya lumabas kay processor, nag-contain siya ng 15 milliseconds. So, sino ang mas mabilis? Siyempre, doon tayo sa 10 milliseconds. Ayan. Yun yung tinatawag nating turnaround time. So, lahat ng process, kino-compute natin yung TT niya. Okay? So, for example, you are given 20 process. You need to compute the 20 TT of all that processes. Okay? Now, waiting time. Waiting time. Ayan. Para masabi mo daw maganda yung scheduling na ginamit ni OS, kailangan daw reduce, mababa. Reduce waiting time. How much time processes spend in the ready queue waiting their turn to get on the CPU? Ayan. So dito naman, para masabi mong maganda yung scheduling na gagamitin, ayan, kailangan daw mababa yung waiting time ng mga process. Ano yon? 'Di ba, sa tingin nyo, ano ba ang mas maganda? Yung isang oras ka nag-antay o kalahating oras ka nag-antay? Sige nga, anyone? Sa kalahati po. Okay, good. So in here din, sa process din natin, kapag mas maganda daw yung scheduling kapag mas kaunti yung pag-aantay ni process para makapasok siya kay processor. Ayan. So, kinocompute din natin siya. Kung gaano daw katagal nag-antay yung isang process bago siya makapasok kay processor. Now, kapag mas mababa ang waiting time ng isang process, mas maganda ang scheduling na gamit niya. Next, ayan. Response time. Ano naman yon? Pag sinabi mong response time, the time taken in an interactive program from the issuance of a command to the commence of a response to that command. Ayan. Pag sinabi mong response time, ito yung oras kung saan
na pumasok ka kay processor. Ayan, response time. Kung parang ano to, oras kung saan nagresponde na sa'yo si processor. Ayan. Kaya lang, in our scheduling, hindi natin siya kinocompute eh. Ang kinocompute lang natin is the CPU utilization, the turnaround time, the waiting time, and the average time. Ayan. So, ganun siya. Pero yung response time, ito yung oras kung saan, anong oras siya napansin ni processor. Yan. Malalaman mo naman yon kasi based yon sa time of arrival nila kay Gantt chart. Yan. So, paano si Gantt chart? Mamaya ituturo natin siya, ha? Okay. Now, para masabi mong maganda yung scheduling na yon, dapat itong criteria na to ay namimit niya. Okay? Clear po dapat yung criteria na ito na diniscuss natin ay namimit ng scheduling na yon. Archie, pa-mute. In general, one wants to optimize the average value of a criteria, maximize CPU utilization and throughput, and minimize all the others. However, sometimes one wants to do something different, such as to minimize the maximum response time. Ayan. Now, dito na tayo sa part na to. Yung anim. CPU scheduling algorithm. Ano-ano ba sila mga anak? Ayan. CPU scheduling algorithm can be either preemptive or non-preemptive. Ayan. So, si CPU scheduling daw po ay pwede siyang maging preemptive, pwede siyang maging non-preemptive. Ano yon? In both cases, however, Gantt charts are constructed to identify the sequence of the jobs. So, mamaya gagawa tayo ng Gantt chart, ha? Okay. Para saan siya? Okay. In this theoretical calculation, we shall assume that the computer system is using one processor and the jobs are already loaded in memory waiting for the CPU allocation. May sample na kasi dito. So ngayon, i-discuss natin paano siya kinocompute. Okay? Ayan. Pero ito ay bibigyan ko kayo ng ibang example para parang one by one, parang step by step natin siya i-discuss. Okay? In this section, we shall discuss under the non-preemptive scheduling algorithms. First come, first serve. Ayan. Shortest job first and non-preemptive priority. Okay. Di ba sabi, scheduling algorithms ay nahahati sa preemptive and non-preemptive. So, i-discuss muna natin is yung mga non-preemptive scheduling. At ano yon? Tatlo lang naman yon. Meron tayong tinatawag na first come, first serve. Meron, the second one is the shortest job first. And the third one is the non-preemptive priority. Pwede natin siyang tawaging FCFS, SJF, and NPP. Okay. Para naman sa preemptive scheduling algorithms, tatlo lang din yan. We do have the shortest remaining time first, or we call that as SRTF, preemptive priority or PP, and then the round robin or RR. Etong mga scheduling algorithm na to ay preemptive. Yan. So, unahin natin yung pinakamadaling scheduling. At ito ay ang first come, first serve. Yan. So, pag sinabi mong first come, first serve, para lang din yan sa inventory. First in, first out. Kung ano yung unang pumasok, yun yung una mong ilalabas. Tama ba? Bakit?
Kasi may expiration yan. Imagine kung hindi ka nagpa-FIFO at nilalabas mo lang lahat ng bago, paano mo mabebenta yung nauna? Ma-expired na siya. Ayan. So, technically, kapag daw nag-first come, first serve ka, ayan, first come, first serve, automatically, kapag kung sino yung una nakapila, yun yung unang papasok. Okay? I-discuss ko muna yung tatlong scheduling algorithms ha. Ayan. It is a non-preemptive scheduling algorithm, easy to understand and implement. Its implementation is based on FIFO queue. First in, first out queue. Poor in performance as average wait time is high. Ayan. So sinabi dito, the disadvantage of using first come, first serve is the poor performance wherein the average waiting time is high. Ayan. Kapag mataas yung waiting time ng isang process, pangit siyang gamitin. Bakit? Kasi nga, diniscuss naman natin sa criteria, kailangan dapat daw reduce yung waiting time. Kapag mas mababa ang pag-aantay, mas maganda. Pero kapag mas mahaba ang iyong pag-aantay, ito ay parang hindi na magandang algorithm. Bakit? Kasi imagine mo, ang process ay 1 oras na mag-aantay. Kalahating oras na mag-aantay. Ayan. So, ganun yung first come, first serve. Now, SJF. Ayan. Yung computation ha, hindi muna yan. I-discuss ko lang muna yung tatlo para hindi kayo malito. Okay. Now, pag sinabi mo naman daw shortest job first, ano yon? Di ba kanina, pag first come, first serve, kapag nakita ng processor, ng scheduler, kung sino yung nauna sa pila, yun yung uunahin niya. Kasi hodang siya ay senior, kasi hodang siya ay bata. Basta ang nakita niya ay nauna sa pila. Para lang din niyang pumipila ka sa Jollibee. Kung ikaw ang nauna sa pila, ikaw ang unang kakausapin at kukuhanan ng order ni cashier. Ayan. Ayan. Pag first come, first serve, kung sino yung nauna sa pila, yun yung unahin ni processor. Now, pag sinabi mo naman daw shortest job first, kung sino daw yung may maigsing burst, yun yung unahin ni processor. Ma'am, paano yun? Ayan. So, every time, kapag ang process ay na-create, mayroon siyang kasamang burst time. Pag sinabi mong burst time, B-U-R-S-T, ito yung oras kung saan nag-a-assume si processor parang nag-a-assume siya ng oras ng process na yon kung anong oras magtatagal sa kanya. So for example, if process 1 arrives at time 0 and with a burst time of 15 milliseconds, ayan. So every time kapag pumapasok ang process, mayroon na siyang burst time. So pag halimbawa, pag binigyan kita ng given, mayroon tayong process name, mayroon tayong arrival time, and mayroon tayong burst time or BT. Yun yung given. Now, dun ka kukuha ng mga data kung paano mo mako-compute yung mga processes na yon. So, pag sinabi mong shortest job first, burst time yung tinitignan ni processor. Okay? Clear yon? This is a non-preemptive preemptive scheduling algorithm. Best approach to minimize waiting time. Ayan.
easy to implement in batch system where required CPU time is known in advance. Ayan. So sabi dito, mas maganda daw ginagamit si shortest job first kapag nasa batch processing or batch system. When we say batch system, ito yung nagtatrabaho yung sistema na yon into batches. For example, sa bangko, they usually do batch processing wherein lahat ng cheque ay pagsasamahin muna nila ngayong araw and then ipaprocess nila yon by batch. Kaya nga 'di ba usually ang bangko ay nagsasara ng 3 o'clock pero hindi pa sila umuwi. Kasi after ng 3 o'clock, siniset na nila sa batch system nila yung lahat ng cheque na ipapasok nila. Ayan. So, ganun din sa shortest job first. Mas madali siyang implement daw kapag batch system. Impossible to implement an interactive system where required CPU time is not known. The processor should know in advance how much time process will take. Ayan. So, 'di ba sabi ko nga, kapag ang process pumasok, mayroon na siya kagad burst time. Kasi inassume na ni processor na ganitong oras siya magtatagal sa akin. Ayan. So, number 3, or yung tinatawag nating non-preemptive priority. Ayan. Itong priority based na to ha, kasi parang di ko alam kung napagsama eh. 'Di ba? Pero isa lang din naman siya. Non-preemptive and preemptive priority. Ayan. So pag sinabi mong priority-based scheduling, ganito lang 'yan. It is a non-preemptive algorithm and one of the most common scheduling algorithms in batch systems. Each process is assigned a priority number. Ayan. Process with highest priority is to executed first and so on. Processes with the same priority are executed on first come first served basis. Ayan. Priority can be decided based on memory requirements, time requirements, or any other resource requirements. Okay. Pag sinabi daw nating NPP or non-preemptive priority, ine-execute niya ang process Okay. So pag sinabi mo na mong non-preemptive priority, kapag ang process ay pumasok, mayroong binibigay sa kanyang priority number. Now, ang priority number na yon ay based on highest priority. For example, P1, si P1 po, yun yung pangalan ng process ha. Nag-arrive siya, arrival time niya is 0. Burst time niya is 5. And then the priority number niya is 2. Ayan. So technically, ang priority number niya is 2. Mayroon pang higher priority na mas mauuna sa kanya, tama? Ayan. So technically, kapag ginamit mo ang non-preemptive priority, these are based on their priority number. Now, ma'am, paano man pagpareha sila ng priority number? For example, 1 yung isa, 1 din yung isa. Ayan. Now, ang sabi dito, magbe-base ka ngayon sa first come, first serve. Parang ang magiging tiebreaker mo is the first come, first serve. I-check mo, sino bang nauna sa pila? Ayan. Kung pareha sila ng priority number, sino yung mas nauna sa kanilang dalawa? Tama? Ayan. So, magiging tiebreaker natin is the first come, first serve. Now, priority can be decided
based on memory requirements, time requirements, or any other resource requirements. Ayan. Now, wait lang ah. Yun yung non-preemptive priority. Pag sinabi mo naman daw PP, dun tayo sa mga preemptive ha. So, balikan ko lang ha. Sa non-preemptive, mayroon tayong first come, first serve, SJF, and NPP. Okay? Doon naman sa preemptive scheduling, meron tayong tinatawag na PP or yung preemptive priority. Yan yung mga papasok ka kay processor based on your priority number, pero mape-preempt ka niya kapag may nakita si processor na mas higher priority sa'yo. Okay? Ayan. Now, shortest remaining time. Etong shortest remaining time, SRTF din siya para mas madali nyo matandaan. Shortest remaining time first. SRTF. Isa siya sa preemptive scheduling wherein. Ito yung counterpart ni SJF eh. Balikan natin ah. Pag first come, first serve, ano ang basis para makapasok ka kay processor? Sagot. Hello? Anyone? Priority level po ba? First come, first serve. Yung nauna po. Very good. Yung kung sino nauna sa pila, good na. Now, kapag SJF, shortest job first, ano ang paraan para makapasok ka, mauna kang makapasok kay processor? Shortest burst time po. Good. Ayan. Kapag mas maigsi daw yung burst time mo, una kang papapasukin kay processor. Tama? Yan. Pag NPP or non-preemptive priority, paano ka maunang makakapasok kay processor? Priority number. 1 is the highest, 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. Okay po? So, wag malilito ha. Now, ang counterpart ng NPP sa non-preemptive priority is yung PP sa preemptive. Pag PP, preemptive priority, ito yung naka-base yung process mo makakapasok based on their priority number. Pero preemptive siya. Yan. Ang counterpart ng SJF sa preemptive is yung tinatawag nating SRTF. Ano yon? 'Di ba? Pag SJF, pinakamaigsing burst time. Sa SRTF, para makapasok ka kay processor, pinakamaigsing burst time din. Pero preemptive. Ma'am, paano pag preemptive? Balikan natin. Pag sinabi mong preemptive, ito yung kapag si processor may nakitang mas maliit na burst time kaysa sa'yo, ilalabas ka niya. At ipapasok niya yung process na yon. Ipupunta ka niya sa waiting state. Yun yung tinatawag nating preemptive ha. Ngayon, yung pinakamahirap na part ng computation is yung tinatawag nating round robin. RR. Wala siyang counterpart. Walang counterpart si first come, first serve. Okay? So, pag sinabi mong RR o round robin scheduling, ito yung sino yung marunong sa sports? Paano pag sinabing, sige, ano ang gagawin natin sa elimination? Sige, i-round robin elimination na lang natin yan. So, paano pag sinabing round robin? Ano yung pagkakaintindi nyo pag sinabing round robin? Hello? Makakalaban po ma'am yung lahat ng kalaro. Good. Ayan, ikot, kumbaga. 'Di ba? Kung 10 teams yan, ilan ang laban meron ako? 9. 9. Good. Lahat kasi ng team, lalabanan mo. Yun yung tinatawag nating round robin elimination. Now, in operating system, meron tayong tinatawag na round robin scheduling. From the word itself, round robin, lahat ng process na meron ka ay iikot. Tama ba? Ayan. So, imaginein mo, si P1 pumasok, lumabas. Pinila mo si P2, pumasok, lumabas.
mas nauna nakapila si P1 sa taas, ipasok mo uli siya, lalabas uli siya. Si P2 na next, ipasok, ilabas, hanggang sa matapos siya. Ma'am, paano malalaman kung matatapos na siya? Okay. Depende yan sa quantum or yung tinatawag nating time slice. Time slice. For example, ganito sa round robin, kukumputin mo yung round robin scheduling, right? Bibigyan ka niya ng time slice. Ma'am, ano yung time slice? It is the amount of time na binibigay ni CPU sa'yo, allotted time. For example, sige, i-compute nyo itong round robin scheduling with a time slice or quantum of 2. 2, imagine 2 So, 2 corresponds to 2 milliseconds. Okay? So, pag sinabi mong 2 milliseconds, dapat daw lahat ng processes na nakapila 2 milliseconds lang magtatagal kay processor. Okay? O imagine nyo example. Ma'am, paano pag ang burst time ko ay 10? O imagine compute nyo nga 10. 10 yung burst time ng process. Ilang beses siya papasok, lalabas kay CPU kapag may time slice na binigay siya as quantum 2. Ilan? Hello? So, si process ay may burst time na 10. BT, 10. And then yung time slice mo ay 2. Ilang beses siya papasok, lalabas kay processor? Sige nga. Madali lang yon. Hello? Hello? Wala? Hindi nyo alam? Limang beses siya papasok, lalabas. Bakit? Kasi ang unang pasok siya, i-entertain siya ni processor ng 2 milliseconds. Tama? So, 10 minus 2, may natira pang 8 burst time. Okay? Pipila uli siya, lalabas siya. Pagkapasok niya ulit kay processor, 2 milliseconds na naman siya. Tama? 8 burst time minus 2 is equals to 6. So, may 6 pa siyang burst time. Lalabas uli siya. Pagpasok niya ulit, 2 milliseconds again. So, 6 minus 2, may 4 milliseconds pa siya. Lalabas siya ulit. Pagkatapos nun, papasok siya ulit, 2 milliseconds. 4 minus 2 is equals to 2, right? Lalabas siya uli. Mayroon pa tayong 2 milliseconds. Papasok siya uli, 2 milliseconds. Pag out niya, 0 burst time na siya. Ibig sabihin, executed na siya. Ibig sabihin, halted na siya, terminated na siya, natapos na siya ni processor. Now, ilang beses siya naglabas-masok kay processor? 1, 2, 3, 4, 5. Nakuha nyo? Yes po. Mas uunawaan nyo siya pag nag-start na tayo ng computation. Okay? Question. Question. Walang question? Nak, sa ano ba yung next meeting natin? Wednesday, no? Ay, Thursday, no? Nak, okay lang ba kung Thursday online ulit tayo, ha? Ituro ko yung tatlo, yung non-preemptive. Pwedeng padala po ng, mas gusto ko kung meron kayong papel, ballpen, or lapis, and then calculator. Okay lang po ba? Okay po. Okay. So, yung tatlong muna yon yung non-preemptive natin, ha? Question dito. Hindi na natin ito babalikan, ha? Ituturo ko na yung computation next. Yes. Recorded po ito, di ba, ma'am? Recorded. Opo, Okay. opo. Bibigay ko sa inyo, ipopost natin. Hindi na natin i-discuss tong theory na to, ha? Next meeting natin will be yung tatlong computation. So, be ready on that. Okay po? Kasi pagkatapos nun, we do have, bibigyan ko kayo ng exercise. Okay? So, dun tayo
mag-grade dun sa scheduling nyo. Now, be honest, please be honest po na kung halimbawa hindi nyo naintindihan yung unang scheduling, pwedeng ulitin ko. Pwede kong ulitin para sa inyo. Okay? Kasi hindi tayo pwedeng mag-next scheduling kapag hindi nyo pa nakuha yung una. Bakit? Ma'am, bakit ma'am? Kasi po, kapag lumabas yan, for example, bibigyan lang kayo ng given. And then all the scheduling, you will compute it. Now, if there is 1 or 2 scheduling na hindi mo alam, paano mo siya masasagutan? 'Di ba? Hindi tayo pwedeng mag-move on to the next scheduling kapag hindi mo pa nagigets yung una. Okay? So, be honest enough to say that hindi mo siya nagets. That's okay. Uulitin natin. Okay lang ba? Ayan, pinusuan ako. Kung nasa classroom tayo, alam mo, sa classroom, pag tinuturo ko ang operating system, minsan 3 beses ko siya inuulit. Kasi hindi ko inaalisan ang student na hindi pa nagigets. Bakit? Kawawa naman sila. Kasi pag hindi nila nagets yung una, hindi rin nila magigets yung pangalawa and the rest, so on, so forth. Clear po? Clear ba tayo doon? Yes po. Kahit yellow pad lang dalhin nyo. Yellow pad, pencil. Mas preferred ko ang pencil and then calcu lang. Okay? So, yun lang naman. Bakit? Usually kasi sa ladderize, kapag magla-ladderize kayo, ang binibigay na quick exam sa OS, madami kasing sa main kasi, masyadong malawak yung pagbibigay nila ng exam. Hindi namin alam kung ano yung magiging coverage. Wala kaming idea kung ano yung nagiging coverage ng exam dun sa kanila. So technically, karamihan din ng mga bata is hindi nakakapasa. Why? Kasi sobrang lawak ng coverage nila. Hindi alam ng bata anong i-review nila. Okay? So, based naman sa aking experience, karamihan ng mga estudyante na nagla-ladderize is, kasi kinakausap din namin minsan para may idea kami. Now, ang sabi nila, usually, ang pinapa-compute sa kanila is the CPU scheduling. Ayan. So, talagang, ang goal ko is maituro to sa inyo ng maayos, yung 6 na to. Para at least may idea kayo na kapag halimbawa kung kayo man ay magla-ladderize, you do have an idea how to compute this scheduling. Okay? Kasi bibigyan lang kayo ng given yan and then, yun lang. Kailangan mo nang i-compute yung waiting time, yung turnaround time, yung average time ng processes. Ayan. And then, kailangan mong i-compute yung utilization and then you need to choose which of the following scheduling is a good or best. Kasi, pag kinumpute natin yung 6 na yan, doon mo malalaman sa dulo ano yung pinakamagandang scheduling para sa mga process na to. Ayan. So, hindi mo pa siya ma-visualize kapag isa pa lang yung na-compute mong scheduling Kailangan 6. Okay? So, by Thursday, tapusin natin yung 3. By Monday, online ulit tayo kung okay lang sa inyo. Yung 3 naman. And then, sa memory, pwedeng pabasa na din para kasi by next week, dapat natapos na natin si 4 para magkaroon na tayo ng midterm. Clear po? Sige, parang wala naman sumagot. Question. Baka may question kayo ha? Question. Mag-unshare na ako ha. Stop sharing na ako. Ayan. Question. Bayato, you do have question? Alkizar. Walang question. Nak, baka pwedeng pa-chat sa chat box yung yung name nyo para at least
Kasi pag ine-exit yung Zoom, pag meron kayo sa chat box na nag-leave kayo ng pangalan nyo, nagbibigay siya sa akin ng ng notepad kung saan nandun lahat ng chats nyo. At least para doon ma-determine ko kung sino man lang yung umattend sa akin. Hindi naman counted si attendance sa nyo, pero at least alam ko sino yung mga uma-attend. Okay, si Corpus, ano to, ngayon lang to si Corpus pumasok or na-out siya? Ayan, pa-chat na lang po sa chat box ha. Now, wala ba kayong question regarding our discussion for today? Kamusta ang inyong bakasyon? Sobra bang mahaba? Sobrang haba, 'di ba? Parang wala na nga kayo sa mood mag-aral eh. Pero tapusin natin 'to. Ngayon, mag-aas lang ako. Mayroon ako nakita dito na modular faith. Mayroon ng module. Nakuha nyo na? Faith? Wala pa po. Wala pa po, o di ba? Di ako nagkamali. January pa siya. Oh my gosh. Okay. So ganito ha. Para sa lahat ng mga modular, make sure lang, di ba? Nagsasubmit naman kayo sa akin. Halimbawa, nagki-quiz kayo or nagbibigay kayo ng assignment, right? Lahat ng mga, pag dumating yung module nyo, karamihan naman ng mga given doon ay pina-assignment ko. Okay? So, kung may copy naman kayo ng assignment sa akin, make sure na isulat nyo siya, isagutan nyo siya dun sa module, ha? Kasi baka masita kami. Halimbawa, pag sinubmit nyo yan, sa PUP yan mapupunta sa main. So, baka ma-check nila. Halimbawa, pag sinabi ko, sige, kahit wag nyo nang sagutan kasi nagpasa naman kayo sa akin, hindi po pwede. Baka tayo ay pagalitan. Okay? So, make sure lang na nasagutan nyo yung mga end ng mga lessons. Actually, lahat naman ng post ko dito galing sa module. Okay? Lahat ng pa-assignment ko galing sa module. So, kung gusto mo naman na hindi ka naman pagod, may kopya ka nung pinasa mo sa aking assignment, limbawa, i-attach mo dun sa module mo. Okay lang yon. Ha? Basta make sure na sagutan nyo siya para hindi tayo masita. Okay po? Clear ba tayo doon? Nagawa doon. Okay. Siguro clear tayo. Okay. So make sure nag-chat kayo ha. Sige, pwedeng mamaya pa lang bibili si ma'am ng webcam. So next meeting niyo siya na makikita kung mataba na siya. So pa-open ng tayo, screenshot tayo ng inyong mga tumaba ba kayo? Ayan, yung mga ganyang senaryo. Masarap ba ang bakasyon? Ayan, wait lang. Pa-open po nung cam, mga anakshi. Ayan. Ayan. Wow. Mga bagong gising at walang pali. Parehas tayo. Ayan. Iba na ka. Feeling ko talaga may natutunan ka, Vinyesa. No? Kahiga ka pa eh. Meron naman po, ma'am. Meron. Sige, pag meron kayong hindi na gets, balikan ng recorded video, okay? Ma'am, si Jericho din po daw. Jericho, nakahiga? Ano? Si Jericho. Ma'am, just woke up, ma'am. Just woke up. Oh my Yes gosh. po. Oh my gosh. Just woke up like that? Yung iba. Yung iba ba, ano? Yung iba? Saan yung iba? Next meeting ha, kapag may tinuro akong scheduling, after nun meron tayong bibigay na another para i-compute nyo na lang. Okay? So, kailangan naka-open si cam nyo para at least nakikita ko na kino-compute nyo siya. Okay po? Kasi baka yung iba hindi naman na gumagawa talaga. Okay? Uy, buti pa sila mga kumakain. Sana all. Wala na pong mag-open ng cam? O sige, ano to ha? 1 of 2. 1 muna tayo. Okay, give your best smile. Yan. Okay. O next, slide number 2. Wait lang ha. Ito
Dito pa sila. Nag-aalmusal. Wait lang ah. I see. 2-1. Okay. Next. Yung slide 2 natin. Steven, Kathleen, Shane, Gabriel, Paor, Patulot, Archie, Joshua. Gising na. Pipicturean ko na Wala kayo. pong webcam. Ah, wala akong webcam? We, di nga. Oo. Parang meron naman. Hinanap talaga. Sige. That's okay. Oh, Mag-order na yun sa Shopee. ang tagal naman ng delivery noon eh. Doon ako po bibili, alam mo, bibili na lang ako sa CDR King. Di ba, magkano ba ang mga webcam? Ma'am, baka hindi yun tumagal, ma'am. Ah, ganun? Okay lang yun kasi yung desktop ko naman sa PUP2, hiniram ko lang. Wala naman talaga akong desktop eh. Di ba? Okay, smile. Ayan. Okay, next meeting nga pala, may utang ako sa inyo na Christmas party or something. Magano tayo, mag-Wheel of Fortune na lang ako, maggagawa ako ng ano ang tawag dito, parang roleta, wherein mag-set lang tayo ng prices, ha? Okay ba yon? Next meeting na yon, ha? Pag ready na si ma'am sa webcam. Kuha? Okay. So, next meeting po meron kang yellow pad, pencil, and then calculator. Okay lang naman kung walang calculator. Pero kasi, mas maganda para mas madali natin. Kasi nga, syempre, yung oras natin, diba? Limited time. Okay? So, maraming salamat sa inyo kung wala na tayong question. Ipopost ko to doon saan natin, ha? Sa classroom, ha? Okay? Maraming salamat sa inyo. Till next Thursday. Online po tayo ha sa Thursday ha. Kailan po yung recorded? Ngayon po. Ano lang to, i-convert lang to ni Zoom and then maya-maya ipopost ko. Okay po? Okay po. Sige. Maraming salamat sa inyo. Thank you for attending my class. Thursday po, online ulit tayo. Happy New Year, ma'am. Happy New Year mga anak. Salamat. Happy New Year, Steven. Salamat. Happy New Year, Here, Steven. ma'am. Thank you. Thank you very much. Love you, ma'am. Happy New Year, Steven. Hi. Siguro si Steven tulog. Bye. Ingat. Ingat ma'am. Bye-bye. Okay.